Yan. Naalala niyo si Tony Blair. So, dati siyang British Prime Minister. Noong 2003, kasama ni Bush, in-invade nila ang Iraq. Binomba nila ang Baghdad. And that war was illegal. Maraming nasawi. And take note, hindi sila tumutugis ng adik, ng kriminal. Sila ay they are just really killing Iraqis, innocent Iraqis. Ang kailangan lang naman nila si Saddam Hussein. In 8 years, ang namatay sa Iraq ay at least 300,000. Itong si Tony Blair, okay? War crime yun eh. Illegal yun eh. Alam nyo ba ang ICC, ayaw siyang i-prosecute. 300,000. 8-year period, 300,000. At least 300,000. Tapos sa warrant of arrest nila kay Digo, itong si Tony Blair, mastermind talaga siya nung Iraq War. Mastermind siya. Nandun sa report eh. Siya talaga ang directly responsible. Dito sa warrant of arrest ni Duterte, na isang Asian, hindi puti, hindi galing ng Western country, ang accusation ay indirect co-conspirator. At ilan? In an 8-year period, at least 19 and at least 24. Kung matitino pa kayong mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo at sa pinaglaban ng mga bayaning namatay sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin nito, mahiya kayo sa mga nagbuwis ng buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi nyo alam ibig sabihin. Kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. Mahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, umatay, 300,000. Mastermind siya ng invasion of Iraq. Hindi man lang kriminal yung mga nandun. Ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, adik, drug pusher. Ang akusasyon, indirect co-conspirator, at least 19 and at least 24. Yung isa at least 300,000, ayaw mong i-prosecute. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nangbubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nangbubunyi ka? Pero yung Tony Blair, at least 300,000, hindi ito tumutugis ng kriminal, ha? Binomba nila ang Iraq. Illegal yung gera na to.
Maya kayo sa inyong pagiging Pilipino kung sa tingin ninyo ito ang itsura ng katarungan. Mahiya kayo. Kayong mga sundalo't Pilipino, mahiya kayo sa mga pagiging Pilipino ninyo, hindi kayo Pilipino. Kayo ay mga tuta ng dayuhan. Hindi nyo nakikita to? Kung anong itsurang ano to? Ha? Tapos, sasabihan ka ng ganyan? Bababuyin yung konstitusyon mo? Para-para na? Bulag kayo? Mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan. Mas magandang mamatay sa digmaan kesa tanggapin ang paumuno ng dayuhan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pagbulan. Managinip tayo hanggang sa kamatayan. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Waring dalang isang lihim na mensahe. Dinagi tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. Tayo magiging nag-aalib po yung alabok na lamang. Your paper and you asked me to go with you? Abogado ka? Ay, tawag kami abogado ko. Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Ayo, ano kami sumagalak? Tanungin kita, anong kasalanan ko? Don't do it, things right. Kayong mga sundalo, tulalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi sa pagdinansya na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Kung tatapos gununin ninyo yun.
Gibana-bana ang gisalmutan kini sa 4,000 ka mga supporter nga nagpakita sa ilang suporta alang sa kanhi Pangulo kinsa giaresto sa otoridad gumikan sa arrest warrant kalabot crimes against humanity sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands. Sa imong pagmahal sa panahon sa among kalisdanan. Dating presidente ng Pilipinas, napakaraming nagawa sa Pilipinas. Tinaasan ng presidente ng Pilipinas na hindi nila mapantayan, hindi nila magawa yung mga nagawa. Pero wala tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno natin. Giagat mo kami sa kayuhan. Ibigay na ang OFW na yan. Ipinaglalaban ni Pierre ang gumagawa siya ng paraan para hindi matuloy. Bukang ina ka! Duterte, mga kababayan katulad. Ang sa itong ginaflash list at tuwanan, si Tatay Digong lang po ang nakapagbigay ng kasaganaan ng peace sa Region 9 Basulta at sa buong Pilipinas. Nakakatulog po kami sa gabi ng walang agam-agam dahil sa aming mga anak natatakot kami. Si Tatay Digong sa atin, makakabalik siya dahil mahal na mahal natin. Nandito siya sa ating mga puso. Nandito siya, mahal natin nang dahil ka Tatay Digong. Nang malaman po namin na medyo hindi na po kami mapalagay, kahit gaano kalayo, kahit nahihirapan kami sa gastos, dahil sa pagmamahal namin sa mahal na